Bago na tayong kasama sa DZXL RMN Manila. Ang dating youngster noon, dalagang artistahin pa rin ngayon. Ating salubungin ang bunso sa pamilya Cruz, Apple Cruz, sa Showbiz Power Reloaded. Showbiz Power Reloaded with Apple Cruz and Larry King. Isang linggo na puno ng balitaktakang showbiz. Masayang talakayan, magaang usapan sa bawat sulok ng buhay artista. Showbiz Power Reloaded with Apple Cruz and Larry King. Kinig na, sama na, kasama. Sunday afternoon, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon sa inyong kasama DZXL RMN Manila. Tatak RMN 558 DZXL. Nandito na ang programang kung saan ang kalusugan ay number 1. 21st KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program at 2012 CMMA finalist for Best Radio Educational Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usaping ukol sa pangkathatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa, busog sa impormasyon. Hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog at produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores at si Rod Marcelino. Mga kasama, lumilitaw sa statistics ng World Health Organization na 285 milyong tao sa buong mundo ay bulag o may kapansanan sa paningin. Samantala, batay po sa datos ng Department of Health, mahigit kalahating milyong Filipino ang bulag habang tinatayang 2 milyon ang may diferensya sa paningin. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 4. Busog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Busog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na Magandang hapon mga kaibigan, mga suking tagapakinig at bagong listeners. Tutok lang sa ating episode ngayong hapon upang lalong maging makulay ang buhay. Ang ano lang sa commercial lang. Magandang hapon din of course sa ating ninang sa wastong nutrisyon at kalusugan, ang masipag na Executive Director po ng National Nutrition Council, si Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Magandang hapon po, Asek Bernie. Magandang hapon din sa iyo, Rod, at sa mga kaibigan natin, mga bagong listener, at yung mga bagong likers and friends din sa Facebook. Thank you po sa pag-like sa aming Facebook page. Siyempre, atin na yun pagka na-like nyo na kami. Mag-post naman kayo ng comment kung meron din kayo ng suggestion so that we can serve you better, diba? Bago ako mag-proceed, Rod, i-congratulate ko lang ang National Nutrition Council Region 4A office, yung Calabarzon. Opo. Kasi kahapon yung kanilang first regional Barangay Nutrition Scholars Congress. Alam mo ba kung ilang BNSS ang pumunta ilan po, galing ma'am? sa lahat ng lalawigan at lungsod ng Region 4? Opo. Ano lang naman? 3,444. Naku, 3,000 lang po. Congratulations. Ang dami-dami Kaya nila. pala nakita ko kayong pinost nyo po. Sabi nyo, una-una yung sinabi nyo, yung dadalo. Tapos yung susunod, expected to join. Tapos sunod, Yung pala yung finally, yung pala yung 3,000. kumpirmado, pupunta at mag-a-attend. Wow, kumpirmado. napakagaling. Ang galing-galing. Congratulations. So, nagkaroon sila ng pagkakataon na ma-update yung kanilang kaalaman, yung Opo. mga bagong polisiya at saka programa. Tapos, ang nakakatuwa, meron pa silang Miss BNS Congress. Aba. Ang gagaling. Anyway, Ayan yung mga unsung heroes natin sa mga barangay. Congratulations. When it comes sa kalusugan, ma'am, di ba? Hindi lang sila service provider. Talaga namang ma-beauty rin. Ma-beauty rin. Ako, wala. In and out ang So, proceeding po sa ating topic this afternoon at dagdag na rin po sa intro ni Rod. Last Thursday po ay pinagdiwang ng buong mundo ang World Sight Day. Nalayong palawakin pa yung ating kaalaman at ang ng
kaalaman ng publiko hinggil sa pagkabulag at yung mga kapansanan sa paningin at kung paano maiiwasan ng mga ito. At ang nagpasimula nito, itong pagdiriwang na to, ay ang isang organisasyon na tinatawag na International Agency for the Prevention of Blindness na nakipagtulungan po sa World Health Organization para magsagawa at para maibuo yung pandaigdigang programang tinatawag na Vision 2020, The Right to Sight. Yan ang kumbaga konteksto nung pagdiriwang kahapon ng World Sight Day ay Thursday. Ayun. Pero yung August last month, ma'am, ay Sight Saving Month. Oo. At nakalakip naman yung pag-celebrate natin ng World Sight, ng National Sight Saving Month ay nakapaloob naman yun dun sa ating national program on the prevention of blindness. Opo. Oo, ng ating Department of Health na ang layunin ay mabawasan ang insidente ng mga dahilan ng pagkabulag sa Pilipinas. Ma'am, hindi po ba talaga namang habang tumatanda ay natural lamang na humihina yung ating mga mata? Mukhang hindi exactly ganun, Rod, ang equation. Hindi. Marami kasing paraan. Yung sinasabi nilang sign of aging. Oo, hindi naman. Maraming paraan kasi yung para mas matagal na mapanatili yung ating good eyesight. Na masigla. Oo, nangunguna rin nga yung tamang nutrition dyan eh. Ayun. Oo. Pero syempre, hindi naman ako eksperto sa paningin at sa mga So, nag-imbita tayo at mabuti naman at tayo yung pinaunlakan ng isang napaka-busy rin na tao or personality na siyang magpapaliwanag sa atin tungkol sa kaugnayan ng wastong nutrition at marami pang ibang factor sa malinaw na paningin. At ako walang tinuturing na iba kundi ang chairperson mismo ng Sight Prevention Committee ng Philippine Academy of Ophthalmology, si Dr. Maria Victoria A. Rondaris. Magandang hapon po, Dr. Rondaris, at welcome po sa Radyo Mo sa Nutrition. Maraming salamat at good afternoon sa inyong lahat. Ulit po, Doc. Sige po, ulit. Take 2 tayo. Kanina nakasarado yung microphone. Good afternoon sa inyong lahat at maraming salamat pa sa imbitasyon na inyo sa ngayong hapon. Wala pa? Sandali, parang may technical problem ata tayo. Ray, please nga, Weng, yung switch ng microphone natin. Ayun. Okay, sige. Test nga. Ulit po, Doc. So, good afternoon sa inyong lahat. Thank you Narinig for that na natin yung invitation. napakagandang boses ni Dr. Rondaris. Opo. Magandang hapon po once again, Doc, at welcome po sa Radyo Mo sa Nutrition. Diretso tayo sa talakayan ngayong hapon. Ang unang tanong namin, Doc, ano po ba yung sukatan ng malinaw na paningin? Of course, lahat yan nagsisimula sa kapag nagpatingin tayo sa kahit sinong doktor, no? Opo. We undergo vision screening. Yun yung naririnig nating 20/20 ka ba? 2100 ka ba? Okay. Yun. Kasi yung sukatan namin yun eh. So, sa ganitong distansya, ganito kalaking letra ang nababasa mo. At may corresponding numerical equivalent yun. Yun yung ating sukatan sa paningin. So, pag okay po, Doc, ang paningin, 2020. 2020. Oo, So, okay. malamang sa mga drivers natin, acceptable na yung 2025, 2020. Pinaka-perfect syempre ang 2020. So, at least alam niya kung may kasalubong siya. Nakakabasa rin siya ng mga street signs. Sabi kanina po ni Rod Doc sa intro niya, yung sign of aging daw yun, habang tumatanda. Lumalabo yung ang paningin. Totoo po ba yun? Oo, natural lang naman na kapag nagkakaedad ang isang tao, medyo may konting panlalabo na kasi yung lente ng mata natin hindi na kasing aktibo kung kumpara sa isang bata. So, as we grow older, yung lens natin hindi na masyadong nagmo-move. So, that's why at the age of 40, yun yung sinasabi natin, naku, kailangan ko na yatang mag-reading glass kasi sa pangmalapitan, hindi ko na mabasa ang mga libro. Yun. So, at the age of 40, doon nagsisimula yung tinatawag nating presbyopia
or kailangan na magsalamin dahil medyo nagkakaedad na. Pero it does not mean naman humihina. Talagang it's a natural occurrence. At the age of 40, gano'n. Tapos at the age of 50, ayan na, nagse-set in na ang cataract. Although, kanya-kanyang katawan yan. Merong mga tao, mabilis magkaroon ng cataract. Meron naman, umaabot ng 70. Hindi pa gaanong kakapalan ng kanilang cataract. So parang natural progression po yun, Doc? You're saying pag as you grow older talaga. Kasi ang laman ng lente ng mata is 90% water. Okay. And the remaining 10% made up of other solutes. Pagka nagkakaedad na tayo, bumabaliktad na. Kumukonti na yung tubig. So hindi na klaro. So kaya nga sinasabi nila ang katarata para daw yung namumuti yung loob ng mata, yung lente. Yun. Kasi nga hindi na siya klaro, kumukonti na ang tubig ng loob ng lente kaya namumuti siya. Tapos parang natatakpan na yung kanyang vision. Napapabilis kung kayo ay may diabetes. Kasi Naku, ang may connect ka pala. Oo. Kasi nga nutrition ng ating topic and the eyes, no? Pag diabetes tayo, tumataas ang ating sugar, ang sugar is attractive to water. Kaya yun, napapaaga ang cataract. Kaya minsan, yung ibang mga tao na may diabetes at the age of 40, may cataract na sila. Or iba, younger even. Yung matatanda yun, Rod, ano? Or at least yung mga tumatanda. Pero punta po tayo sa wala mga... pa tayo, ma'am. Hindi pa tayo Malayo pa ganun. tayo doon. Yung mga kabataan naman, Doc, ano naman yung mga nakikita nyo ngayon ng mga karamdaman ng mga bata, lalo na yung konektado sa nutrition? Well, still, dahil nga ang Vision 2020, ang layon nun para mabawasan ang pagkabulag na pwede namang iwasan. Ma-prevent. Preventable. Or blindness, treatable. Yan. And one of them is yung corneal opacity. Yung kumbaga, namumuti ang mata. And dito sa atin sa Pilipinas, ang number 1 talaga cause nun is vitamin A deficiency. Yun. Although, maganda na ngayon ang sitwasyon natin dahil bumaba na ang vitamin A deficiency sa ating nutrition sa vitamin A. Yun, so hindi na tayo masyadong nakakakita ng mga bata na pumuputi or kahit hindi bata, kahit matanda na vitamin A deficient, pumuputi ang mata nila. Tapos pumuputi po yon, and then what happens pagkatapos kung hindi naagapan or hindi pa na-treat? Namumuti siya muna. Tapos, isa sa mga side effect pa ng vitamin deficiency is dryness, pagkatuyo. So, sa sobrang tuyo, nagkakaroon ng ulcer. Yan. So, puting-puti na, tapos mahapdi pa, masakit ang mata. Dahil nga, ang harap ng mata natin, maraming nerves doon Yun. So, yun ang nangyayari. Hanggang sa malulusaw na siya. Ganyan. Pag nalusaw, ibig sabihin, bulag na. Bulag na. And it is preventable kung meron lang tayo, we supplement ourselves with vitamin A, hindi mangyayari yun. Para rin sa kabatiran tsaka alaman ng mga tagapakinig natin, Rod. Opo, ma'am. Kaya naging institutionalized program yung patak. Yes, oo. Pinapatak yung vitamin A capsule sa mga bata twice a year lang, April at saka October. Sa mga health center po yan. Oo, ma'am. mega dose yon para pang-prevent ng vitamin A deficiency. Kaya sabi nga ni Doc, ngayon, unlike siguro 10 years ago. 10 years ago. Ang dami-dami talaga na makikita kang mga bata na So ngayon nabawasan dahil sa nasabing programa. prevent na. Ayun. In fact, yung first national survey natin for blindness, Opo, Doc. which was in the 1980s, no? The reason nun for the blindness sa Pilipinas ay because of vitamin A. So at that time that yun nandun pinasok yung mga programa. Secretary Flavier. So by the second national survey that was in the 1990s, half ang binaba niya. Galing. Bumaba siya to 0.7 ang prevalence. So, ang nilalayon ngayon ng World Health Organization sa proyektong Vision 2020 ay maipababa natin below 0.5. Yun.
Okay. Alright. Aber mga kasama, magpapatuloy po ang ating programang Radyo Mo sa Nutrisyon. Pero eto sa mga nag-aabang, yung natin pag-imig, yung maagang regalo para sa ating mga suki dyan. 60 pesos, 50 pesos load. Dagdagan Rod, ikaw magbabayad. 10 piso. 50 lang po mga Sige po. kanutrisyon. Magbigay lamang po kayo ng isang karamdaman sa mata na dulot ng malnutrition. Naku, napakasimple. Oo. Binaybay Talagang, naman oo. ni Dr. Maagang Ryan. Christmas gift yan, ma'am. Oo, syempre. Mga kasama, i-text lang po ninyo ang sagot sa ganitong format: full name, space, address, space, sagot, at isend po sa 0919-884-0659. 0919-884-0659. 6 na texters na una pong makakapag-text ng tamang sagot ang mananalo ng, again, tig 50 pesos, hindi 60 mga kasama. 50 pesos na cellphone load. Marami pang impormasyon tungkol sa wastong nutrisyon para sa malinaw na paningin sa pagbabalik mga kasama ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Mahilig ka ba sa gulay at prutas? Kain na ng 5 servings kada araw para humaba ang buhay. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Radyo Mo sa Nutrisyon. Papatuloy po ang Radyo Mo sa Nutrisyon at ang pinag-uusapan natin ngayong hapon ay yung kaugnayan ng nutrisyon sa pangangalaga ng ating mga mata at pagmamantine ng malinaw na paningin. At ang ating guest resource person ay walang iba kundi ang chairperson po ng Sight Prevention Committee ng Philippine Academy of Ophthalmology. At siya po ay si Dr. Maria Victoria A. Rondaris. Yan. At mga kasama, pwede nyo pong pakinggan muli at mapanood pa ang aming usapan ngayong hapon at maging yung mga nakaraan. Punta lang po kayo sa aming Radyo Mo sa Nutrisyon channel, youtube.com/Radyo Mo sa Nutrisyon. One word lang po yung Radyo Mo sa Nutrisyon. Siguro patuloy na muna tayo, Rod, sa ating Opo. kwentuhan. Doc, I would interesante pa akong malaman yung risk factors. Ano bang mga dahilan bakit tayo nagkakaroon ng karamdaman sa paningin? Iba't iba yan, ano? Kung kunwari ang pag-uusapan natin ay cataract, no? Ang mga risk factor para sa cataract, okay, ay una-una, syempre, age. Kasi, ang edad. Talaga pag nagkakaedad na tayo, lahat tayo magkaka-cataract. Different stage lang, meaning maaring mas mabilis sa iba, iba mas matagal. Yun. Ang second naman, isang risk factor is yung exposure natin sa sunlight, sa UV, ultraviolet rays. Like yung sabi nga nila, ang mga cataract daw ng mga Pilipino, matitigas na maitim. Kasi ano tayo, perennially Lagi sunny. tayo Lagi tayong tapat sa exposed, araw. oo. Whereas yung mga Caucasian, ang mga cataract nila malambot, mapuputi. Ayun. Yun. Kasi less ang exposure nila sa UV. Yun. Tsaka mas conscious yata sila, Doc, kaya mas nagtatago sila. Tayo, we matapang, love the sunlight eh. Tama naman ang kulay natin. Ano pa, Doc? Tapos, Yung yung mga- isa pa is smoking. smoking Okay, ang din. smoking is a Ayan. risk factor for development of cataract. And another one, yung age-related macular degeneration. Ayun. Isang sakit yun sa mata na kumbaga nagkakaedad, nauunang nagkaedad ang mata mo kaysa sariling edad. No? Mas mabilis siyang magkaedad ang mata kaysa sarili mong tunay na edad. Yun. Smoking is a factor there. Tamang-tama. Yan ang siguro yung sagot na sa tanong, ma'am. Bernie, ni someone special, yung chatter natin sa chat room, ano isang sabi niya? OFW. Kung yung smoking ba daw ay isa sa dahilan ng paglabo ng ating mata. Yes, oo. Kaya nga sinasabi namin, pag yung mga bagong opera, sa cataract, wag na po kayong mag-smoking. So, pampadagdag yung nicotine doon sa... Kasi, pag nagsusmoke tayo, di ba, yung oxidation process napapabilis. Kaya nga, di ba,
ang sabi nila, ang mga usong supplements ngayon are Yung mga antioxidant. antioxidants, oo. Yun. So, kasi nga, dahil yun ang effect ng smoking sa katawan natin. Not just sa eyes, sa buong katawan Sa buong natin. katawan na. Nagproproduce sa mga free radicals yun. At yun yung babagsak sa katawan natin. Anyway, ano pa po, Doc, na karamdaman after cataract? Ano pang common na ano? Sa Pilipinas, dun sa survey natin, ang number 1 cause for blindness is cataract. Okay. But the number 1 cause for vision impairment, ibig sabihin ng vision impairment, Labo. opo, Ganun. panghihina ng paningin, is refractive error. Yung ibig sabihin, may grado ka sa paningin, pero hindi ka nagsasalamin. Mhm. Yun. So, Mahal kasi ang salamin, Doc, ano? hindi naman, hindi Kasi naman. may mga staff kami na siguro they cannot afford talaga. Nagtsatsaga na lang na ano. No, walang salamin. Oo. Baka yun yung kasama sila dito Tinitiis sa nila yung kanilang sitwasyon. refractive error. Oo. Oo. Dapat kasi as early as bata pa, ma-check na natin kung ang isang bata ay may kakulangan, no, sa grado, may refractive error, para habang tumatanda siya, na tutugunan natin yung pangangailangan na yon. So kailangan na siyang magsalamin, 'di ba? Hindi na mali yung pananaw natin na wag mo munang dalhin sa doktor yan, bata pa masyado, wag mo munang patignan yung mata. Kasi lalo na kung ang mga magulang ay maagang nagsalamin. Kumbaga lahi nila Oo. na nagsasalamin, dahil kasi ang refractive error, whether nearsighted ka or farsighted or even astigmatism, yan po ay namamana. Mm. So, kung ang magulang merong maaga nagsalamin, expect natin po na Posible ang mga mga anak, ganun ganun din. So, the earlier na makita natin, di mas maganda kasi mas maaga silang mas maaga nating mapapasuot sila ng salamin. At hindi ma-avoid natin ang lazy eye. Tamad, lazy. Oo. Ang tawag namin doon, amblyopia. Kasi may edad tayong cut off. Pagdating ng 8 years old, kunwari may grado talaga yung bata at hindi natin na-check, no? Pagdating ng 8 and above, Yeah. hindi na natin mapuwersa yung paningin niya to see 20/20. Okay. Yun. Kailangan na siya magsasalamin, ganun. Kahit po salaminan nyo Ay, siya, hindi na niya mapuwersa ang mata niya para makita ang 20/20. So, the earlier we see the children na merong pagkukulang sa sa kanilang paningin, mas maganda kasi ang stimulus para tumingin ng malinaw dapat maibigay mo yon sa isang bata pa. Maliit pa. Pag binigay mo yung salamin na yun, pag matanda na, hindi na Wala mapuwersa na, oo. Kanina, Doc, sinabi mo na yung usual na or ang cause talaga yung vitamin A deficiency. Ano ba yung dapat na ipakain natin para sa mga bata, lalo na sa mga bata, para mag-source ng kanilang vitamin A o ma-address natin yung vitamin A deficiency? Ang sabi nga namin sa mga magulang hindi naman kailangan talaga vitamins no? Oo. Supplements, no? Pakainin lang natin sila ng kumpletong pagkain. At sabi nga nila, mas matingkad ang kulay ng gulay o ng prutas, mas maganda ang naidudulot niya para sa ating paningin. Oo. So, green leafy vegetables, even vitamin C, nakukuha natin doon. Ang vitamin C is good for oxidation. So, nakakatulong lahat yun para sa ating magandang paningin. Doc, pag yung isang tao medyo matanda na, pwede pa ba yan makorek ng good nutrition? I think so. Pwede naman kasi Hindi siya parang hopeless pagka matanda na, ganun. Kasi naman po ang pagangalaga ng paningin ay hindi lang sa pagkain ng masusustansyang Oo. pagkain. So, of course, protect yourself from the sunlight. Kasi like 'di ba sa mga ang hilig nila mag-sunbathing. Oo, so hindi nila alam, bukod sa skin cancer, may effect din 'yan sa mata. Oo, yung UV protection mo sa mata. 'Di ba? Nawawala 'yon kasi nagbababad ka sa araw. Tapos protect yourself also from trauma.
No, yung lalo na yung mga ang trabaho nila very physical. Oo. No, yung mga nag-aayos ng mga kalsada, yan. Kailangan you wear, suotin ng Protective. Oo. proper eye gear. Mm-mm. Yun. Tapos at pinakahuli is maintain your blood pressure. Kasi ang pagtaas ng blood pressure may epekto din sa paningin natin. Yung buong araw po nasa harap ng computer at nagpe-Facebook. Diba? Discipline na lang. Discipline. Discipline. Oo, alam mo, opo. napapagod din ang Oo. eye muscles natin, ano? Ang eye muscles natin, mas naka-flex. Ano ba sa Tagalog ang flex? Tense, ma'am. Mas, Nakatense. mas tense siya pagka nakatingin tayo sa malapit. Mas relax ang eye muscles natin pag nakatingin tayo sa malayo. So, kung tayo ay nagbabasa ng malapitan or Facebook or nagaganchilyo, di ba yung iba, hindi nila bibitawan yung ganchilyo hanggat hindi matapos yung gawa. correct. No? Yung time frame na pwedeng na mahusay pa ang iyong paningin is around 40 minutes. After 40 minutes of near work, yung pangmalapitan na gawa, talagang makakaramdam ka ng something. Like, una, parang nagdoble ang paningin. Kasi napagod na, imagine mo 40 minutes na tense yung eye muscle mo. O yung iba naman sabihin, ay, mahapdi ang mata ko, nanuyo. No? Kasi pag masyado tayong engross sa ating gawa, we forget to blink. Nakatutok. No. Tuto ka talagang ganun. So nadadry yung harap ng mata. Yun. Kaya sabihin nila, ay, bakit ako ngayon kurap ng kurap? Yun. Kasi bumabawi ka ngayon. Doon sa tagal mo na masyadong ginawa yung mga gusto mong matapos, pagkatapos ng feeling mo parang kurap ka ng kurap. Bumabawi lang yung eyes mo sa blinking. Yun. Naku, ang dami pa natin dapat pag-usapan. Naman talaga ng ating panahon, ano? Pero, mga kaibigan, medyo narinig bitin nyo pa yung ating mga kanutrisyon dyan. Oh. Narinig nyo naman po siguro sa diskusyon natin na ngayong hapon na malaking bahagi ng pag-aalaga sa ating mga mata ang pagkonsumo ng mga pagkaing nagtataglay ng mga sustansyang tumutulong upang maging malusog ang mga mata. Okay ba ang aking audio? Kabilang dito po yung mga, sabi ni Doktora, yung mga berde at madahong gulay, mga yellow at orange na prutas at gulay, pati vitamin C rich foods, mga matataba na ring isda gaya ng tuna at salmon, itlog at mga butong gulay. Dagdagan ko na rin yung iba pang prutas na citrus na emphasize ni Doktora, wag ding maninigarilyo dahil nagpapataas ito ng tsansang magkaroon ng cataract, pagkasira ng mga ugat ng mata at macular degeneration. Gumamit ng sunglasses bilang protection laban sa ultraviolet rays at kung nagko-computer regular na ipahinga ang mga mata. Huwag niyo nang paabutin dun sa 40 minutes. So maraming salamat po sa ating mahusay na nagpaliwanag sa ating panauhin ngayon. Kaya naman napakarami nating nalaman. Dr. Maria Victoria A. Rondaris, ang chairperson po ng Sight Prevention Committee ng Philippine Academy of Ophthalmology. Dr. Mavi, baka meron kayong parting words po para sa ating tagapakinig. Ang galing po ng explanation. Para na pong ophthalmologist si As. Hindi ko na uulitin po yung sinabi niya kasi tamang-tama. You hit it right on the dot. Ang aking sasabihin na lang po, huwag pong intayin na may nararamdaman bago pumunta po sa doktor sa mata. So it's nice po, magandang ugali po natin, ang attitude po natin na once in a while, every 2 years, we have our eyes checked. Yun po ang message ng World Sight Day. Get your eyes checked. Yan, okay. Wag kalimutan mga kaibigan. Rod. Tama. Dapat magpatingin. Sa mga expert. Maraming salamat once again, Dr. Rondaris. Alright, mga kasama, narito na po ang listahan ng aming mga anim na nagwagi po ng tig 50 pesos na cellphone load dahil nagpadala sila ng tamang sagot sa katanungang magbigay ng karamdaman sa mata na dulot ng malnutrisyon. Our first winner, Asog Bernie from Barangay Sibut, San Jose, Nueva Ecija. Wow. Corneal opacity.
Corneal opacity. Ayun. Very good. Ang pangalawa naman from Lagawe, Anong pangalan niya? Ifugao. Ulit? Si Aurora Miranda. Sorry. Yan, Opo, Aurora, Aurora. congratulations. Panalo ka ng 50 pesos na load. Violeta Santiago from Lagawe, Ifugao. Panlalabo ng paningin. Pwede na yan, Doc. Pwede na ba? yun. Alright. Panalo ka ng 50 pesos load. Yung Taga-Lagawe pangatlo, pa. Oh. Lagawe, oo. From Cabanatuan City naman, Purok 7, Bangad Cabanatuan City, Pagkabulag. Yes. Alright. Pangalan niya ulit. Si Carmela Trajano. Okay. Alright. Ang pang-apat naman ay from Tuba Benguet. Wow. Oh, Layo, ah. Si Alpha Alvaro, pumuputi ang mata at unti-unting nabubulag. Okay. Kompleto. Talagang Komple- in-explain niya. Kompleto. Oo. Ang pang-lima naman ay ito from Mindanao, Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Wow. Blindness. Okay. Yes. Si Gladys Torres. Daghan salamat, Gladys. Salamat. O, panalo ka ng, and congratulations. Panalo ka ng 50 pesos load. At yung pang-anim, taga rito lang sa Metro Manila from Pasay City. Kompleto yung ating mga winners. Oo. Si Ashley Jane At puro babae. Corneal opacity. Ibig Alright. sabihin, magaling sila mag-text. Mabilis. Mabilis. Congratulations sa inyong lahat. At mga kasama, tandaan dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa At impormasyon sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. at tutulungan namin kayong iwaksi ang mga maling gawain po kumukontra sa mabuting kalusugan. Bastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamayan. Ako pang inyong likod, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, gusto nutrisyon ang katuparan. Radyo mo sa